Lumalakas mga kababayan yung panawagan para kay Inday Sara na mag-resign na sa pagka-DepEd Secretary. Pero niya, Mr. Maravillas, bakit ang kulay ng damit mo, kulay ni Inday? Ito yung nadampot ko kagabi mga kababayan. Hindi pa ako mag-bis ngayon. Sayang man. But anyway, si Inday mga kababayan, paiba-iba na ng kulay. Nakablo. Kahapon kasi mga kababayan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Nagpatawag ng presscon si Manila 3rd District Representative Joel Chua, yung congressman po, yung latest na nanawagan para mag-resign na si Inday. Na-invite po ako mga kababayan ni Congressman Joel Chua ng Manila. Kailan po, busy ako. Hindi ako nakapunta. So ang ginawa ko po, inassign ko nang lang ang aking anak na si Queenie. Di ba? Nandun mga kababayan si Queenie. Siya yung ipinadala ko as reporter on my behalf. Busy kasi kami ni Mrs. Ayan po, mga kababayan, yung papreskon ni Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Manila para muling ipanawagan kay Inday Sara na ang pinaka-the best na pwede niyang gawin ay ang mag-resign na po mga kababayan sa kanyang posisyon, hindi man po sa pagka-Vice President, kundi as DepEd Secretary kasi inconsistent na po ang posisyon ni Inday. Kasi nga mga kababayan, tulad ng sinabi ni First Lady Lisa Marcos, tama ba niya yun? Kasama ka sa unit team, sama-sama tayong babangon muli. Pagkatapos, may prayer rally na ang panawagan, Marcos resign. Tapos sinabi, tinawag yung Pangulong Bangag. Tama ba niya yun? Sabi ng ating First Lady Lisa Marcos. Yun din ang punto, mga kababayan, ni Congressman Joel Chua ng Maynila. Bo. Pero niya, Mr. Maravillas, parang dumikit na yung poet ni Inday sa upuan niya sa DepEd. Kapito ko, mga kababayan, si Inday. Ayaw pang umalis. Nakikipagtigasan pa, ayaw na po. Bad shot na sa kanya yung First Lady. Kahit anong sabihin po, mga kababayan, ang First Lady, kung ang secretary po ng mga departments ay alter ego, the other self ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na po ang kabiyak. Tama ba? So sabi ni Inday, mag-usap daw sila ni President Bongbong Marcos privately. May na talaga niya, Mr. Maravillas, ang pick-up ni Inday. May na po, hindi pa niya nagigets. The fact na yung mismong asawa ng Pangulo, bad shot sa kanya, ang ibig sabihin nun, yung ating Pangulo, bad shot sa kanya. Inayaan nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yung kanyang First Lady magpa-interview. Di ang ibig sabihin nun, mga kababayan, may basbas yung ating Pangulo. Kaya lang, hindi siya madirikta. Pinadaan na mga kababayan ng ating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang First Lady. Kasi ang First Lady, sa totoo lang po, siya ang totoong other self ng ating Pangulong Bongbong. Hindi bagit sininday. Gusto pang kausapin before siguro siya na mag-desisyon. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng interview ni Congressman Chua, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads.
para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at the 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. Sabi po niya, doon sa press con, ni Congressman Chua, in public service niya, character and integrity are everything. Di niya, Mr. Maravillas, ang ibig sabihin ni Congressman Chua? Ang ibig niyang sabihin, pag nandyan ka sa public service, importante, bigyan mo ng halaga ang tamang pag-ugali. That is everything. Yung integrity mo, i-protect mo, pangalagaan mo, because that is everything. Kaya nga sabi ni First Lady Lisa Marcos, kasama ka ng Pangulo, sama-sama tayong babangon muli. Tapos pupunta ka doon sa rally, tinawag ang President na bangag, tama ba yun? At may patawa-tawa ka pa, nahagi po si Inday, nagsiselfie-selfie doon. Tama ba naman niya yun? Hindi lang tinawag na bangag yung presidente mo. Gusto pang lusubin yung Palasyo Malacanang para patalsikin yung ating Pangulo. At siyempre, siya yung Vice President, siya yung beneficiary. Yun ang ibig sabihin po ng integrity and character niya is everything. So those feelings of the First Lady are not mere personal matters that can be cast aside as if they had no weight nor importance. Kasi nag-video message po si Inday. Wala daw kinalaman sa First Lady ang mandato ng kanyang trabaho. What? Bilang Vice Presidente, hindi man kini-question yun yung kanyang pagkapanalo bilang Vice Presidente, kundi bilang appointee ng ating Pangulong Bongbong Marcos as DepEd Secretary. And in fact, ang panawagan po sa kanya, mag-resign as DepEd Secretary, hindi man mag-resign as Vice President. Pero yung kampo nila po, mga kababayan, yung pamilya niya, ang panawagan, Marcos resign. At pag hindi mag-resign, gagatungan nila yung Armed Forces and PNP para magkudita. Tama ba yun? At nandun si Inday, mga kababayan, sa grupo, sa kanyang pamilya na ang panawagan, Marcos resign at may threat pang kudita. O diba mga kababayan? Malala po. Sabi ni Chua, the Vice President's character niya and integrity are now in serious question. Paano mapaglilingkuran ni BP Sara ng tapat ang taong bayan kung ang dapat na katuwang niya
ang Pangulo, hindi niya masuportahan ng buong katapatan. Tama po. So yun ang kanyang sinabi po doon sa press con na pinatawag po at na-invite po tayo. Kaya lang po busy ako. Yan po yung press con, mga kababayan. So ito po mga kababayan yung interview. Sa kanya pa ay parinig ko po sa inyo yung mga sinabi ni Congressman Joel Chua ng Manila. Alam po ninyo sa natatakot? Natatakot po. Diba? Hindi lang sa photo, siyempre grabe yung sasabi sa akin ako kung binangga ko na ang kapangyarihan niya. Kung aminin ko po sa inyo, natatakot ako. Pero kung mananahimik po tayo matatatakot, mananahimik po tayo, magbubula-bula lang po tayo, ano po mangyayari sa bansa natin? Huwag po natin tignan yung tao. Ang tignan po, matakot po tayo. 50 years, 100 years. Huwag matakot. Sasabihin ng mga ninuno natin, anong ginawa ninyo nung kaya nakaposisyon? Kasi grupon sila ng matatapang, maisog. Hindi ko kayo statement na mag-representative sa just in case hindi na kayo mapigyan, paano ko yan, sir, patuloy nyo yung pagtawakan na mag-resign siya hanggang mapigyan na kayo? Well, sa akin naman kasi, hanggang ganyan ang trato nila sa presidente, ano ang dahilan para manatili sa pwesto? Meron po tayo, bilang mga Pilipino, meron po tayong tinatawag na delikadesa. Yes. So, Delikadesa, dapat. Sa wala kang ginagawa. Sige po, binabaratan ang buong pamilya ng presidente, ang Pangulo, wala kang ginagawa. Binabanatan na niya ng pamilya mo, yung presidente, wala kang ginagawa. So ano yun? Diba? Sabi ko nga, yung ginagawa the best of both worlds. Gusto mo sumalubag dito sa salubag yung dito. You cannot have niya the best of both worlds. Sabi ko, baka mamaya, makaganda pa tahan yung pagre-resign niya. Purihin pa siya ng mga kababayan natin. Sabihin ng mga kababayan natin yan, ang ipagpilitan. So at least, manindigan na siya. Kung nasa atin siya, o maninindigan siya. So dapat na niya, manindigan na siya. Ano ba yung posisyon niya? Saan ba siya? Sa Pangulo siya o sa kabila na siya? Sa kanyang pamilya? Nasa presidente niya. Kung sino yung nasa mission niya, kung sino yung mutugma sa kanyang layunin, ibigay natin yun sa Pangulo. Salamat po, magandang po. So yun. Kasi alam natin, sa pamamagitan ng loob sa akin, automatic ang sige ang babalik. Nakikita po namin mga tao na doon sa mga prayer, marami po pumunta si isa para bang ipinapakita niya yung suportahan niya, yung ginagawa ng mga tao, nagraraan doon. Isa pa nga ito ang nangyari sa liwasan ng mga habang sumisigaw, yung gano'ng mamamana sa taglado. Kung baga sa pinigil sa pwesto at sinagyan sa first lady na sasapakin, dumating siya. Yung pagpunta sa prayer rally, parang pagsuporta sa ikinigil sa protesta o ikinigil sa prayer rally sa mga tao na nasasabi ko. Pwede ayoko na ng pamamaraan na sisipin sa harap. Siyempre, hindi ko naman alam kung na sisipin niya. Pag-ibang revolution, wala siyang ginagawa. Despite sa mga patimos na ginagawa, despite sa pambabastos na ginagawa sa ating presidente, wala siyang aksyon. Eh, ang manuwag ko dito, publikin ko, parte siya ng official family ng presidente. Alter ego siya. Alter ego siya. So, whether sinasakayon niya o hindi, sana kung delikadesa, mas maganda, mag-resign lang siya. Kung may delikadesa ka pa daw, Inday, mag-resign ka na. So yun po mga kababayan, ang panawagan ni inulit ni Congressman Chua. Una na siyang nanawagan kasama ng iba pang mga congressmen. Kaya lang, nang marinig niya yung video message na parang walang plano.
kapito ko si Inday, kaya inulit niya yung panawagan. Baka tablan pa ng hiya at ng delikadesa. So ano niya, Mr. Maravilla, sa tingin mo? With all these pressures, there is a growing call for the Vice President to resign as DepEd Secretary. Depende na po yan sa kapal ng kanyang mukha. Pag hindi siya makuha sa panawagan na sa tingin ko, mga kababayan, ito'y tingin ko man lang. May basbas na ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga panawagan. Di ba? Unang-una, nagsalita na yung kanyang asawa, the First Lady, di alter egong totoo. Kung yung cabinet secretaries po, alter ego ng presidente, lalo na yung First Lady. Kaya nga, di ba, kahit sa Amerika, yung mga First Ladies po, asawa ng presidente, binibigyan sila ng respeto. Kasi hindi maalis po yung political influence ng isang First Lady. Kasi asawa siya ng presidente. Ayan po, mga First Lady sa Amerika. Sabi diyan, traditionally, the spouse of the president served as the hostess and was in charge of all things domestic, but the role has evolved. Beyond defining the role of First Lady, even counting them is difficult, as others besides the spouses of presidents filled the role of the White House hostess, particularly in 19th century. Sabi diyan, Mrs. Madison is often pointed as a model spouse capable of handling the domestic and ceremonial roles of the presidency while also influencing policy and politics. Sino yan, si Dolly Madison? First Lady po yon ng 4th President ng Amerika na si President James Madison na nag-serve po as President from 1809 to 1817. So that is the traditional role, mga kababayan, ng isang First Lady. At may impluensya siya, mga kababayan, kahit sa politika, alangan man wala. Tama po. Ang mga nagsasabi po na, na dapat wala, hindi nangingialam, yung First Lady, you are out of reality. Tama? Kasi sinasabi nila, lalo na si Harimau, wala man na niya yan, hindi man elected. Hindi nga siya elected, pero asawa siya. She is the other self of the president. Asawa nga, kabiyak. Alangan man walang impluensya. The fact na nagsalita na yung First Lady, the other self of the president, yung damdamin niya, damdamin ng Pangulo. Kaya nang sinabi po ni Mrs. Lisa Marcos na nasaktan siya, ang ibig sabihin nun, nasaktan yung Pangulo. Siya na lang yung naging speaker for the president. Siya na lang yung nagsalita para ipaalam kay Inday, hindi na nagugustuhan ng presidente ang mga pinagagawa niya. Imagine, iniwan siya as caretaker. Imbes magtrabaho, nasa rally na ang panawagan, Marcos resign. Hindi ba malinaw yon? At kung may hiya siya, after na mag-attend siya ng rally na anti-Marcos, immediately, nag-resign na siya as DepEd Secretary. Dapat ganon, pero hindi ginawa ni Inday. Nagpatay malisya siya. Tama ba? Tapos ngayon, nag-message siya na mag-uusap daw sila ni President Bongbong privately. Eh nga, mga kababayan, sabi ko, gusto sigurong itanong pa ni Inday na personal kay President Bongbong Marcos kung nagugustuhan pa siya, kung okay ba sa President yung mga pinagagawa niya na habang iniwan siya as caretaker, nandun siya sa rally ng intensyon, ikodita yung Pangulo at iupo siya. Kaya sabi po ni Congressman Chua, sa public service niya, yung character in integrity is everything. At yung integrity in character ni Inday is in serious question na niya ngayon. Paano niya mapaglilingkuran ng matapat ang taong bayan kung ang dapat niyang katuwang niya ang Pangulong Bongbong na siyang nag-appoint sa kanya as DepEd Secretary,
hindi niya masuportahan ng buong katapatan. Tama. Nandun siya kampi sa kanyang pamilya, mga kababayan, na walang habas sa pang-alipusta, pambababoy sa ating Pangulong Bongbong Marcos at wala man lang siyang komento. Sabi ni no comment din. Parang yung ginagawang pang-abuso bullying sa atin ng China. No comment si Inday. Pagkatapos nang magpa-interview si Mrs. Liza Marcos, may comment na siya. Pero yung tanong ni Mrs. Marcos kung tama ba yun yung ginawa niya, hindi man niya po sinagot. Inilihis niya at yung sagot niya may patama pa sa administrasyon na dapat na niya pagtuunan ng administrasyon yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yung pagdami na naman ng druga. Yung narrative po mismo ng mga nandun sa rally na naninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos na pinalalabas, mga kababayan, pinabayaan yung mga problemang ito, lalo na yung war on drugs. Kaya niya dumaming muli yung druga, mga adik sa ating bansa. Ituloy-tuloy po, mga kababayan, yung anti-drug campaign ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga yung mga latest, 6.8 million worth ng shabu na naman ang nakumpiska po ng PIDEA sa Lanao del Sur operation. Ito, DOJ indicts claimant of 218 million worth of shabu nab in NAIA. Other than yung nahuli sa Batangas na 13.3 billion worth ng shabu. Iba niya, Mr. Maravillas. Ang sabi ng PNP, 9 billion na lang. Ang may kasalanan po, sabi ng PNP, yung mga nasa mainstream media. Kasi ang kukulit nila, hindi pa nga po na i-inventory ng maayos. Diba dapat kinikilo siya? Tapos, binibigyan ko magkano ang value. Gustong maka-scoop yung mga nasa media. Alam ko yan kasi taga-mainstream ako. Talaga kami po makukulit. Kasi ang unang makabato ng mga information po, siyang pakikinggan. O yung mga dyaryo, siya yung babasahin ng mga tao. So magiging number 1. Kasi niya magaling. Madali makabato ng kwento. Yan ang problema po. Sa pagmamadali, ayan tuloy, mali-mali yung yung data. O diba? Kaya, after na mai-report na 13.3 billion, the following day, naging 9 billion na. Pero that is, yung mga errors na ganyan po. That is normal. Ang importante, it is announced and it is transparent po. May mga witnesses naman. Ayun, pinagduda na po na itinakas na. May anomalya niya. Parang binawasan para maibinta sa kalsada. Ganon, mga kababayan. Ito mga critics na to, wala man yang ibang gagawin kundi anapan ng diferensya yung gobyerno para may issue palagi. May paninira po. Kasi ang gusto nilang mangyari, siraan yung ating gobyerno, ipahiya, at wag dapat malampasan yung kanilang patron na si Maudigs, kasi si Maudigs lang yung magaling. Ganon ang agenda po nito, mga critics. Magkikita po ninyo, ang mga tira man lang po ng tira, banat ng kung ano-anong mga paninira. Sila man lang po. The same grupo po ni Maudigs, kasi masyadong na-insecure sa performance ng ating Pangulong BBM. Diba? Malayo na po yung na-achieve ng ating administrasyon in just less than 2 years. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.